Sir, bakit po? Kahit sino ang iluklok natin sa Malacanang, ang ending, pare-pareho lang ang reklamo ng tao. Korupsyon. Paano ba talaga dumidiskarte ang mga pangulo mula noon hanggang ngayon para atakehin ang kaban ng bayan? Tol, tama ka. Ang Malacanang para yung haunted house. Kahit sinong itira mo dyan, kahit santo pa ng kampanya, paglabas, nagiging multo o buhaya. Hindi ito tungkol sa isang tao lang o isang kulay. Pula, berde, dilaw, asul, pink o rainbow man ang bandera nila. Pare-pareho lang sila ng playbook. Iba lang ang cover ng aklat, pero pareho ang laman ng chapters. Simulan natin ang tour sa tinatawag kong Budget Magic. Ito ang paboritong laro ng lahat ng naging pangulo. Dati, ang tawag dyan pork barrel. Nung nabuking at nagalit ang tao, pinalitan lang ng pangalan. Naging DAP, naging PSF, at ngayon sikat na sikat bilang confidential funds. Kahit anong itawag mo, isa lang ang ibig sabihin yan, perang walang resibo. Isipin mo tol, kukuha sila ng bilyon-bilyon sa national budget, tapos ilalagay sa ilalim ng Office of the President. Ang label na gagamitin nila, for national security. Wow, big word. Nakakapraning kontrahin kasi baka sabihin kaaway ka ng estado o komunista ka. Pero sa totoo lang, saan napupunta ang bilyones na yan? Pangregalo sa mga congressman para pumasa ang batas na gusto nila? Pangpondo sa mga troll farms at propaganda machine para purihin sila sa social media? O baka naman pang shopping ng mga first lady at mga anak sa abroad? Kahit sinong presidente, ginamit yan. Bakit? Kasi yan ang wallet na hindi pwedeng silipin ng COA. Kapag tinanong sila kung saan napunta, ang sagot nila in unison, secret. Tayo, kapag nawala ng piso sa trabaho, kaltas agad sa sweldo. Sila nawala ng bilyon, national security ang palusot. Tapos idugtong mo dyan ang tinatawag na KKK system, kamag-anak, kaklase at kasabwat. Lahat ng presidente may bitbit na bagahe. Ito yung tinatawag nating cronies. Pag-upo na pag-upo sa trono, ang unang gagawin ay distribution of spoils. Parang naghahati ng lechon matapos ang piyesta. Sasabihin nila kay kumpare na nag-donate ng malaki sa kampanya, o pare, sa'yo ang customs. Ikaw na bahala sa smuggling dyan, basta may porsyento ako. Sasabihin naman kay pinsan na laging kasama sa inuman, San, sa'yo ang DPWH. Ikaw na bahala sa mga kontrata ng kalsada, basta 30% akin. Kay kaklase naman ng college, sa'yo ang pagkor, daming cash dyan. Kahit anong administrasyon, nangyayari ito. Nag-iiba lang ang apelyido ng mga crony. Dati Chinese businessmen, minsan hometown mafia. Kung taga saan ang hari, doon ang grasya. Pero ang sistema pareho. Ginagawang family business ang gobyerno. Ang qualification para maging opisyal ay hindi competence, kundi closeness kay boss. Kaya huwag kang magtaka kung bakit palpak ang serbisyo. Kasi ang nagpapatakbo ng ahensya, hindi expert, kundi tropa. At hindi lang dyan natatapos, tol. Pansinin mo ang hilig nilang magbiyahe. Ito yung tradisyon ng junket diplomacy. Lahat ng presidente mahilig sa state visit. Pupunta sa US, sa Europe, sa Asia. Ang script nila laging pareho. Mga-aakit daw ng investors. Pero tignan mo naman ang entourage. Bakit laging kasama ang buong pamilya? Pati yaya ng alagang aso? Pati stylist ng asawa? Bakit kasama ang mga senador at congressman na wala namang gagawin doon kundi mag-shopping at mag-selfie sa Eiffel Tower o sa Times Square? Sagot nino ang hotel, sagot nino ang eroplano, sagot ng taxpayer. Milyon-milyon ang ginagastos sa first class travel. Pag uwi, magpapa-presscon, ipapakita ang isang pirasong papel. Pledge of investment. Pangako lang pala, sa dinami-dami ng biyahe ng lahat ng naging presidente, kung totoo lahat ng pledge na yan, dapat kasing yaman na tayo ng Singapore o Japan ngayon. Pero anyari, nga pa rin. Kasi ang totoo, ang state visit ay excursion lang nila. Reward niya sa sarili nila at sa pamilya nila gamit ang pera mo. Isingit pa natin ang midnight deals at emergency powers. Dalawang klase ito ng mabilisang kita. Kapag patapos na ang termino ng isang pangulo, diyan naglalabasan ang sandamakmak na kontrata. Aaprubahan lahat ng project. Pipirmahan lahat ng appointments. Bakit? Para makakuha ng last minute kickback bago bumaba sa pwesto. Pabaon, kumbaga. Kapag naman may kalamidad, bagyo, lindol o pandemya, lahat sila humihingi ng special powers para daw mabilis ang tulong. Pero ang totoo, para mabilis ang kupit. Bibilhin ang bigas, gamot at supply sa presyong ginto. Walang bidding kasi emergency. Ang tawag dyan, disaster capitalism. Yung sakuna ng bayan, nagiging bonus ng Malacanang. At ang pinakamalupit sa lahat ng diskarting to, ang Poncio Pilato effect o ang hugas kamay. Lahat ng presidente may master's degree sa turuan. Kapag may pumalpak, kapag may nabisto na corruption sa ilalim nila, ang sasabihin agad ni presidente, wala akong alam dyan, galit ako sa corruption, imbestigahan nyo yan. Wow, ikaw ang boss, di ba? Ikaw ang nag-appoint dyan, di ba? Imposibleng hindi mo alam na nagnanakaw ang tauhan mo. Ang totoo, pinayagan mo yan, may basbas mo yan. Pero kapag nagkabukingan na, ilalaglag mo na sila para masave ang sarili mo. Ganyan ang laro sa Malacanang, sacrificial lambs. Ipapakulong ang isang maliit na opisyal para masabing may ginagawa kami. Pero ang totoo, ang head of the snake,
nakangiti pa rin sa palasyo, naghihintay lang matapos ang termino. Kaya ano ang resulta sa ating mga ordinaryong Pilipino? Sa loob ng maraming dekada, nagpalit-palit na tayo ng Pangulo. Pero tignan mo ang buhay ni Juan de la Cruz, gutom pa rin, sira pa rin ang kalsada, bulok pa rin ang tren, mahal pa rin ang kuryente, mababa pa rin ang sweldo. Bakit? Kasi ang priority ng bawat administrasyon ay hindi ang bayan, kundi ang bulsa at partido. Ang Malacanang ay naging money-making machine ng mga elite. Sila-sila lang ang nagpapalitan, parang pasahan ng bola, parang musical chairs. Ngayon, ikaw ang taya, bukas ako naman. Pero ang upuan, pareho pa rin. Ang sistema, pareho pa rin. Kaya tol, wag na tayong mag-away-away sa social media kung sino ang pinakamagaling na pangulo. Wag na tayong magpaloko sa mga politiko. Kasi sa totoo lang, pag nagkita-kita yan sa mga kasalan, binyagan, o sa golf course, magkakakumpare lahat yan. Nagtatawanan yan habang tayo nag-aaway sa Facebook. Alam nila ang sikreto, ang kapangyarihan ay business. At tayo ang customers na laging lugi. Kaya kung tatanungin mo ako, ano ang tawag sa siklong ito? Sa paulit-ulit na pangako, paulit-ulit na nakawan, at paulit-ulit na pagpapahirap sa bayan kahit sino pa ang pangulo? Kung saan nagbabago ang mukha pero hindi ang ugali? Simple lang tol, ang gobyerno natin sa totoo lang, iba ang mukha, pareho ang gawa, bagong ilog, same buhaya. Para tayo nasa peryahan ng mga unggoy. Iba-ibang payaso ang sumasayaw sa entablado, pero pare-parehong pambubulsa lang ang talent.